tayo mga kapisot ha, kasi baka malayo na tayo ng malayo. So dito muna tayo sa topic na ito na isinend sa akin kahapon pa. Ngayon ko lang napanood to. Yung usapang ano daw, toxic. May naalala ko dito sa totoo lang Kapag sobrang toxic na, baka ihinto ang Jomcar. Parang ito yata yung medyo nagiging mainit sa ngayon itong love team na to Jomcar. Or yung leading man na si Papa Joms. Kasi parang nakikita ko to sa same scenario sa nangyari dati sa community ng ating sinusuportahan. 'Di ba? Na nagsimula din sa love team pero katagalan ay mas marami ang nagmahal, mas marami ang nagsuporta kasi nakikita naman talaga nilang totoo yung love team na 'yon. 'Di ba? Hindi yung may halong panloloko ng kapwa para lang sponsoran sila. Ito makikita mo talaga na kahit walang script talaga makikita nyo sa kanilang sa kanilang damdamin. No, kaya marami rin po nagmahal sa kanila kasi focus din po sila sa charity. No, hindi lang para love team lang, kundi talagang may tawag doon in real life. In real life and pure charity yung ginagawa nila. Walang halong panloloko sa kapwa nila. Kaya mas minamahal, di ba? At dahil nga doon, nasilip. Di ba? Sabi ko nga, parang same scenario to sa nangyaring yun. Ito naman, hindi ko naman to masyadong etong Jomcar. Hindi ko to masyadong napapanood, hindi ko to masyadong nababalitaan. Ngayon ko lang nabalitaan itong Jomcar na ito. Na isa rin daw love team dyan sa kanilang grupo. No? Sa kanilang community. Pero, sa nababalitaan ko, same scenario sa nangyari doon sa community sinusuportahan ko. Kasi, ganyan yung nangyari dati. Ganyan yung nangyari dati. Na pagka yung isang actor or leading man ay sinuportahan ng karamihan, especially kung mga sponsor man yan, sisilipin po yan. Lalo na yung mga sponsor nila ay nalilipin sa pagsuporta sa isang tao na kasamahan naman nila. Ito pakinggan natin ito mga kapisot. At ito naman ay nagmula mismo sa prinsipe. Para siyempre may basihan tayo. Mahirap yung sabihin nila gumagawa ng kwento kasi hindi natin gawain yan. Lahat kalingap ang sub ko sila. Rochelle community lang ako happy na. Kapisot, Ate Malu, Joel Salcedo sapat na. Sabi ni Ma'am Brenda Mowbray. Shoutout po sa inyo mama. Buti nakaabot kayo ngayon. Ma'am Jovi Ganado, hello po. Kay Cyper, hello. Edwin Zamora, shoutout po kay Ma'am Ermi Capiral, Ma'am Shirley Anyonwebo, kay Ma'am Len Nasino, shoutout. Wait lang, may comment si Ma'am Lisa Salibay. Ako din Ma'am Lynn Daguyo. Dito na lang nakikimarites pag may ganito baka napag-usapan o na topic ni founder ang Rochelle. Lalo talaga silang karmahin. Wala ba yung pakialam ang Rochelle community sa kanila? Wala ba yung pakialam ang Rochelle or wala kayang pakialam wala ba yung pakialam ang Rochelle community sa kanila? Okay. Nung isang live nabanggit nung founder ang Rochelle community. Yun si Dong Roel ang nabanggit. Oo. Pero kasi nga sa nangyayari na ito napag-iinitan nga ngayon si Jomar. Kumbaga, sabi nung founder doon sa natatandaan ko sa live niya, hindi naman daw tulad ni Dodong na inihiwalay ay may sariling community na. Pero pag nangyari daw dito, sa Jomcar, dito kay Jomar, pagka ito ay naihiwalay, sa tingin nyo, yan ba ay kumbaga ay magbo-boom? Wala naman daw community. Yan yung narinig ko nung time na nag-live siya na isinend din sa akin. Kaso hindi ko pa nabibigyan ng opinion yon. Ito muna. Pakinggan natin to about sa toxic to. Dito kasi sa about sa toxic na usapan, ganito rin yung narinig ko dati Diyan sa founder mismo. Founder mismo ang nagsabi niya sa akin. Chinat ako niyan. Yung napag-inita niyang kapigsa. Sinabihan ako na kung hindi nyo lumayas kayo.
Ayan, sinabi mismo ng ano yan, ng founder, nung hari mismo. Kasi marami na raw ang mga toxic na Rochelle fanatic. Sino kaya ang toxic? Parang kayo lang naman yung nagiging... Bakit ganon? Ito mga kapatid ito lang Kung may nasasabi man sa inyo, yung mga supporters ng bawat love team, at against man sa inyo, kung meron man silang pinupunto, bakit hindi nyo pakinggan? Hindi yung pagdating sa inyo na may mga negatibo raw silang nababasa against sa kanila, pati daw yung prinsipe, minsan nababash na. Bakit ayaw nyo kayang timbangin? Ano ba yung ibinabato nila sa inyo? Hindi yung pagka nagsalita na mga supporters nila, ang dating sa inyo ay toxic na sila. Bakit ayaw nyo kasing namnamin, ika nga ni Bopil? Diba? Bakit hindi namin kung ano yung mga ikino-comment nila, kung hindi naman talaga... Alam nyo, ang bashing kasi, ang bashing po muli ulitin ko. Ang bashing, ito ay personal attack. Ibig sabihin, walang kalaman-laman, walang sustansya, yung bashing or bashers. Yung tipong titirahin ka lang, kapeso, ang laki ng ngipin mo, yung walang kalaman-laman na argumento. Yan po ang bashing. Pero, kung yung negatibo na nabasa nyo ay may pinupunto laban sa inyo, hindi po bashing yon. Ang tawag po dyan ay criticism. Yun po yun, Magkaiba po ang bashing sa constructive criticism. Yes, tama. Si Ma'am Juvie Kalibat. Ad hominem attack ang bashing. Kasi personally, ikaw yung kanyang aatakihin. Walang kalaman-laman ni isang argumento. Pero kung ang mababasa yung komento laban sa inyo ay may argumento or di kaya naman ay merong pinto, yun po ay constructive criticism para sa inyo. At dapat, pinakikinggan nyo. Hindi po yung ang dating sa inyo ay bashers na, toxic na. Hindi po ganon. Hindi naman kasi pwedeng lagi na lang napapuri yung maririnig nyo. Hindi naman po laging puro papuri ang maririnig nyo. Mababasa nyo sa mga supporters nyo. Hindi po laging ganon. Kahit pa kayo yung bumuo ng mga love teams na yan. Kasi social media po yan, magkakaiba ng pag-uugali ang mga taong nanonood sa inyo. Magkakaiba sila ng obserbasyon. Ganon po yon. Dapat sa tinagal-tagal nyo na dito sa mundong sa mundo ng YouTube ng ano ba tawag dito? Sa mundo ng YouTube, sa mundo ng social media, dapat alam nyo na. Alam nyo ang pagkakaiba ng bashing at constructive criticism. Okay? So yun, tama rin po itong si Tinkerbell. Kumbaga, character assassination. Yun po yung bashing. Kayo mismo ang tinitirada. Sariling kanyuan. Yun po yun. Walang kalaman-laman. Pero kung yung pinupunto nila ay hindi naman sarili yung kaanyuan, hindi po bashing yon. Kundi yun po ay constructive criticism na dapat pinakikinggan at pinapansin nyo rin paminsan-minsan. Hindi po yung may mabasa kayong ganon. Ay, toxic na itong mga Rochelle community, Rochelle fanatics, supporters. Ay, toxic na itong Jomcar supporters. Diba? Hindi dapat ganon. Dapat pinakikinggan nyo kung ano man yung sinasabi nila. Hindi yung gusto nyo lahat aayon sa inyo dahil kayo ang bumuo ng mga love team na yan. Hindi po ganon yon. Hindi nyo pwedeng, parang sinasabi nyo lang din na parang gusto nyong, kumbaga, kontrolado nyo lahat ng mga utak ng mga taong sumusuporta sa love team nyo. At wala ni isa ang pwedeng kumontra sa lahat ng mga sinasabi nyo. Diba? Hindi po pwedeng ganun. Kasi social media yan. Dapat ginagalang nyo. Akala ko ba bawal ang balat sibuyas sa inyo? Diba?